Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Napakatahimik ni Bato ngayon. Wala pa siyang press release o ano pa man na sagot dito sa lumalabas na warrant of arrest para sa kanya. Kaya dahil sa napakatahimik niya, ay atin muna balikan yung mga matapang na sinabi niya noon kontra kay Trillanes at kontra sa ICC. Kaya ito yon, atin muna balikan mga kababayan. Ganun na ba siya ka-desperado maghanap ng diversion? Ganun na sila ka-desperado na mukha tuloy silang tanga. Ito ang pinakagrabe yun na sinabi ni Bato na ginawa lang daw na diversion yung pagpalabas ng ICC ng warrant of arrest sa kanya. Isa lang daw yan na diversion. Ano mga diversion yan? Dahil daw meron daw hindi nakakasuhan sa Senado at sa Kongreso na mga magnanakaw. Magnanakaw, kilala niya yung mga magnanakaw niya kaibigan nga niya Diba ito, sumasagot pa na naman siya ng diversionary tactics daw itong paghuli sa kanya. Klarong-klaro naman talaga na sangkot siya sa tukhang, sangkot siya sa crime for humanity dahil nga siya ang nag-utos sa mga kapulisan noon. Kaya wala nang dapat, no excuses na, di ba? Sabi nga nyo na, come on, bring it on. Diba? Yun ang sabi niya, di ba? Come on, ICC, bring it on. Ang sabi niya kay Trillanes din ay ikaw ang magpusa sa akin. Yung gano'n na mga na pananalita ni Bato. Pero ngayon, alam ko si Bato ay lumambot na parang pandesal na itong nilagay sa mainit na kape, di ba? At lumambot ang bato, nagiging pandesal. Yan ang nangyari sa kanya ngayon. Sabi na noon, magtanim na lang siya ng kamuti. Kapag ganun na huhulihin na siya ng ICC at meron pa niya sinabi na bahala na ang Diyos sa akin noong gumawa sila ng tukhang, nasabi niya ba na bahala na ang Diyos sa tukhang? Diba ngayon magmakaawa siya sa Diyos at sasabihin niya naman na mukhang tanga tong mga nandyan sa ICI at sa Blue Ribbon Committee, mga mukhang tanga daw dahil sa gumagawa ng diversionary tactics na pagpalabas nitong warrant of arrest ng ICC. Dahil ganun talaga sila si Sara Duterte ganun din, maraming sinasabing mga para maniniwala yung kanilang mga supporters na DDS. Kaya itong si Bato ay iba naman ito kay Digong, di ba? Si Digong ay puon at Diyos at bathala ng mga DDS, pero si Bato hindi. Wala tong kapag hinuli ito, walang magrarally, walang magwiwilga, sigurado ako diyan. Sigurado ako. Si Bato ay isa lang din yan sa kasangkapan ni Digong. Hindi nakita ni Bato na ginamit rin siya ni Digong na isa sa mga kasangkapan. At ngayon na nasa troubled water na siya, nasa pinakamabigat na sitwasyon na parang nabagsakan siya ng isang meteor sa kanyang likod, di ba? Parang nagpasan siya ngayon ng Mount Everest, ang bigat-bigat sa kanyang mga balikat. Ay wala yan. Pagdating nung kay Digong ay sasabihin lang ni Digong na okay lang yan, punta ka na dito para mag-usap-usap tayo kasi nakakalungkot sa dahig, di ba? Ay ganyan talaga, kahit anong yaman ang tao, kahit anong taas ang narating ni Bato, from an ordinary man, nagiging chief PNP, nagiging senador dahil kay Digong, ngayon ay babalik siya sa wala. Kapag nakulong ka, anong silbi ng pagiging senador mo? Di ba mga kababayan? Person deprived of liberty ay parang buhay na patay. Okay, balikan natin ang mga nakakatuwa na mga pananalita ni Bato noon na akala niya siya ay invincible. So ito yon. Balikan muna natin Desperado na mukha tuloy silang tanga. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Kumulo ang dugo ni Senador Bato de la Rosa nang hinga ng reaksyon kaugnay ng mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Yan, klarong-klaro yan mga kababayan Ito yung pinaka-famous na mga word ni
Bato, kasama yung bring it on, bring it on. At ngayon, sumama ka pa, ikaw magpusa sa akin. Nako, kung ako kay Trillanes, pagdating ng Interpol ay ipapakita ko tong video na request ni Bato na si Trillanes magpusas. Dapat si Trillanes talaga magpusas dyan. Kasi kung Dragon Slayer si General Torre, ito namang si Trillanes ay Tiger Slayer, di ba? So isang tigre na ang ano niya, na slay. Ang susunod niyan, sigurado si Bongo. Pangatlo niyan, sigurado si Inday Lustay. Ang ma-slay. Kung ito may Dragon Slayer din si Trillanes na katulad ni General Torre, mga kababayan. Kaya, one man down. O, Bato, ano na yung sinabi mo? Ano na? Kung si Kuya Kim ay, ang tanong natin, ano na, Kuya Kim? Ngayon, tanong natin kay Bato, o Bato, ano na? O, ano na? Ano na ngayon? Di ba? Huwag kasi magsalita ng tapos. Yan ang mahirap eh, nakatungtong lang sa kalabaw, ay akala nila invincible, impunity, meron siyang impunity na katulad kay Digong. Eh wala na yung kalabaw eh. Wala na yung kalabaw, matanda na, di ba? Eh wala nang tutungtungan na kalabaw. Kaya kung wala na yung kalabaw, ay wala ka na rin, di ba? Kung ikaw ay isang tugak o flamingo, o ano ba sa Bisaya yung flamingo na yan? Tayabong, kung ikaw ay isang tayabong na ano, na ibon na palaging tumutungtong lang sa kalabaw, tugak yata yan sa Tagalog. Kapag namatay yung kalabaw na yun na palagi mo tinutungtungan, ay wala ka nang matungtungang kalabaw. Di ba? Hindi ka na yung palalong tugak. Kaya, ay nako, dapat kasi ma-realize ng mga ganitong mga tao na kung saan ka galing, ayun talaga ang uri mo. Kung galing ka sa tungaw, tungaw ka pa rin kahit na nakaakyat ka pa ng hanggang ulap. Kung ikaw ay tungaw lang, ay tungaw ka pa rin, di ba? Mga kababayan, kaya wag masyadong magmalaki kung magiging senador ka, o magiging presidente ka, o kung magiging mayor. Di ba isipin mo anong pinanggalingan mo? Dahil nga sinasabi na kung ano ang hindi ka lumilingon sa sa iyong pinanggalingan, yan ay mga kasabihan ng matanda. Ang taong hindi lumilingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. Kaya ito hindi, lumilingon eh. Isa lang naman 2-star general ito noon at bigla lang nagiging chief PNP ng Pilipinas. Dapat pag chief PNP ka, dapat 3-star or 4-star general ka. Kaya frog lip eh, napakataas na lukso. Frog lip ang nangyari kay Bato dahil nakatungtong siya sa kalabaw na si Digong. Eh ngayon wala na yung kalabaw eh. Kaya back to tungaw. Di ba mga kababayan? O ito, pakinggan pa natin ha. Kasi nga, yung sila Bato, Duterte, Sara, Bongo, and ano sila eh, primary suspect sila eh. Hindi na sila kailangan bigyan ng pagkakataon na mag-cooperate kasi sila yung mga principals na akusahan. I leave my faith to God. Ano sabihin ni Lord, na hanggang dyan ka lang, makukulong ka na, wala akong magawa. Nakakahiya yung mga kababayan, no? Ang taong nag-utos na tukhangin yung libu-libong Pilipino ngayon, nagmakaawa sa Diyos. Eh kung ako yung Diyos, bababa ako sa sa kalangitan at nako, ano kaya ang kayang gawin ko dito? Di ba? Inong magtukhang sila, inisip ba nila na may mga kaluluwa yung mga tao? Inisip ba nila na yung kanilang tinukhang ay gawa rin ng Diyos? Hindi eh, kasi lasing sila sa kapangyarihan, na katulad ni Digong, lasing na lasing sa kapangyarihan. Hindi nila alam na mortal din sila, na kaya pala silang ipakulong, at pwede din silang magaya sa kanilang mga tinutukhang kapag nagiging ordinary na lamang na tao. Itao ka lang naman, di ba? Meron ka lang titulo na senador, pero pag natapos mo yung pagkasenador mo, tao ka pa rin, civilian ka pa rin, at hindi ka immortal na hindi matatablan ng kung ano-ano. Di ba mga kababayan? Kaya ito yung napakagandang aral sa lahat ng mga taong palalo. Mga palalong tao.
na parang mga palalong kawayan, di ba? Na sinabi ng palalong kawayan doon sa mababang saging na, oy, ako'y napakataas na kawayan, ikaw ay saging lamang. Ako ang mas magaling sa'yo saging dahil ako'y kawayan at ako'y matangkad sa'yo. Parang ganun eh. Yan kasi ang sinasabi na itong small knowledge is dangerous. Napaka-dangerous kasi yan. Ang maliit lang na kaalaman ay napaka-dangerous sa tao dahil yung kaalaman na yun na maliit, ayun yung magdadala sa iyo sa kapahamakan. Nakatulad na ginawa ni Bato. Bakit naman kasi nagtukhang ng dami-dami? 30,000 yata eh. Ang naubos na mga drug addict at hindi drug addict sa Pilipinas. Kalahati doon ay ano lang eh, di ba? Collateral damage lang eh. Si Bato mismo nagsabi noon, mga collateral damage daw. Eh, kung nakapatay ba sila ng tao, hindi ba sila managot dahil Chief PNP siya at Presidente si Digong? Hindi niya iniisip na pagkatapos ng termino ni Digong ay pwede na silang habulin. Kaya ito na nga. Diba? Ito na nga. Kaya no excuses. Dapat hindi na siya magsasabi ng kung ano pa. Ay tahimik na lang, magpapusas na lang, sumama doon sa ICC at magpintuhan sila ni Digong at mag-recollect at maybe mag-remorse. Diba? Walang mga remorse tong mga tao na to eh. Hindi itong mga nagsisisi na mga klaseng tao. Walang mga budhi. Hindi nagsisisi, walang remorse. Kay Digong hindi nyo marinig na may remorse si Digong. Ang taong walang remorse, walang pagsisisi, hindi yan naniniwala sa Diyos kasi walang kinakatakutan eh. Hanggang sa libingan yan, walang remorse ang mga taong yan, napakadelikado yan. Mga taong hindi nagsisi. Okay, patuloy tayo sa ating recap sa mga pananalita ni Bato noon na sobrang palalo talaga. Akala mo immortal eh. Akala mo hindi matatablan. So ito na. Ito na ang pinakahihintay niya na sandali. Bring it on. Bring it on. Ito ba, Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Oh, Bring it on. Senator, to this day, bring it on daw. Bring it on. Balikan nga natin. Hindi ako natatakot. Bring it on. Bring it on. Sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on. wala po kayo. Okay, kaya bring it on. Bring it on. Ito na nga eh. Ngayon gusto ko marinig yung mga bagong sasabihin ni Bato ngayon eh. Iba nga bukas kasi bagyo pa eh. Baka bukas ay mayroon nang sasabihin ito na contradictory, kontra sa warrant of arrest niya. Pero kung ako, ayoko nang diyan eh. Kung ako si Bato, ay hindi na ako argue, hindi na wala ng argumento kasi alam ko may malaking kasalanan ako sa Diyos at sa tao. Kaya pagsilbihan mo yung batas, di ba? Batas ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang pumatay ng kahit isang tao. Ang pinatay nila ay napakarami. So kulang na kulang yung kanyang sarili ibayad sa mga natukhang. Sa batas ng lupa ay punishment by imprisonment or sa ibang bansa ay merong death penalty sa ganung kalaki na ginawa nilang pagtukhang ng napakarami, mga kababayan. So, ano sa palagay nyo? Sabihin nyo mamaya, kung meron pa bang dapat gawin na excuses si Bato dito sa pag-aresto sa kanya ngayon. Kaya ito yung inaabangan talaga sa Lunes eh. Bukas. Kung dadalo pa ba ito sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, baka mag-privilege speech naman doon at iiyak-iyak naman at magtanim naman daw ng kamuti. Tapos, ano ba yun? Yung mga apo daw niya ay hindi niya na makikita kapag huliin siya ng Diyos. Noong una, bring it on, bring it on. Ngayon, ang sabi niya ay ipaubaya ko na lang sa Diyos ang kapalaran. Parang si Kristo, no? Parang si Kristo na into your hands I will, ano ba yung sinabi ni Jesus? Na ibigay ko ang aking kaluluwa sa yung sa ama niya, di ba? Nung ipako sa krus. Biglang bumait eh. Inong nakatungtong pa sa kalabaw ay parang walang mga ano to. Parang mga invincible. Mga immortal na hindi matatablan.
Grabe. Kaya ito talaga ang pinaka pangaral. Makukuha natin ng pangaral na ang mga taong sobrang palalo o sobrang mataas ay ibabagsak talaga ng Diyos. Merong nakasulat na ganyan sa Biblia na kung masyadong mataas ay ibabagsak ka ng Diyos. Yung mapagmataas na sumusuway sa batas ng Diyos. Okay, patuloy tayo sa ating recap kay Bato de la Rosa. Tanggap na invitation natin. Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ayun yung tanggapin yung calls. Tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakakontak sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Letter, wala din po. Wala na rin. Kaya pala akala niya na hindi na siya sinusundan ng ICC, no? Wala na daw tumatawag. Sulat, wala na daw. Wala na. Sabi niya, si Donald Trump ay sinasanksyon na daw ang ICC. Naniwala naman siya doon. Isabi lang yun ni Donald Trump. Akala niya ay ipakulong ni Donald Trump ang taga-ICC. O isanksyon ito. O i-freeze yung mga asset. Yung sinasabi niya dito, ang hindi niya alam ay joke lang yun ni Trump. Joke lang yun. Mahilig din mag-joke si Trump mga kababayan. Kaya akala niya na tumigil na ang ICC, wala na daw sumulat, wala nang tumawag. Ngayon, bigla na lamang in silence, umatake na parang mga ninja, stealth, hindi nakikita. Ang ICC ay dumating lang, nabigla tayo Kahit ako, nabigla ako, grabe. Biglang dating ng ng warrant of arrest. Balik nga tayo kay Bato. Gusto ko makita ang itsura ni Bato ngayon Kasi noon nung talagang hulihin na siya noon, na meron ng chismis na hulihin siya, ay nangiyak-ngiyak siya sa Senado, di ba? Nangiyak-ngiyak siya doon. Ngayon, sigurado to sa Lunes, bukas, kung nasa nasa Blue Ribbon Committee, siguradong iiyak-iyak naman to at may privilege speech naman ito na baga ginawa ni Cayetano, di ba? Magaling si Cayetano gumawa ng privilege speech. Bukas ito, magdadrama naman to. Baka babait to bukas O baka luluhod ito kay PBBM Baka hihingi ito ng tulong kay PBBM. Yung kasangga niya na si Escudero, kaya matigas niya noon dahil si Escudero nga ay sumusuporta sa kanya dahil pareho silang DDS. Ngayon nawala na si Escudero, ano pang power ni Escudero ngayon, di ba? Ordinaryo na lang na senador. So wala nang magawa. Kasi ang Senate President ngayon, Tito Soto, is anti-DDS. Klarong-klaro naman, mga kababayan, di ba? Doon na sila. Lalo na ngayon na pinaghahabol na sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Wala na. Hindi na sila nakikialam kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpapacilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay ipapa-revoke niya yung mga... Naniwala ka naman doon, naniwala ka naman, kaya masaya ka ngayon. Anong masabi mo? Kailangan ipa-cancel yung visa sa US at saka ipa-freeze yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro tumahimik na sila. So tingin mo tapos na yung problema sa ICC? I can never say that because hindi ko man hawak yung ICC talaga Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Challenge ka pa Kasi ang Supreme Court, yun yung huling depensa niya kasi merong mga tauhan dyan si Digong sa Supreme Court. Pero ngayon ay parang naano ang Supreme Court parang nalusaw kunti, parang nabalansi kasi nga alam nila na wala ng power si Digong. So yung ibang mga mga abogado sa Supreme Court ay medyo nag-neutral na sila. Hindi na sila pure Digong. Kaya mahirap na to kay Bato. Mahirap na talaga. Ang DOJ ay kay PBBM, di ba? Ombudsman kay PBBM. Yung Supreme Court na lang ang hindi solid PBBM Pero nasa neutrality na ang Supreme Court ngayon. Kaya ito, kay Bato de la Rosa, ay nako. Kaya wag kasi tapang-tapangan kasi sinabi pa niya kay General Torre noon na
nalasing ka sa kapangyarihan mo, siya yung sobrang lasing sa kapangyarihan niya eh. May pinatay ba si Turing na mga tao na Pilipino? Wala naman. Siya ang dami. Kaya sinong lasing sa dalawa? Grabe. Kaya sa hindi nakakaalam, palalong palalo ang tao na ito ay napaka-arrogante talaga niya. Ngayon, tingnan natin kung yung bato na matigas ay hindi lalambot sa mainit na kape. Sa mainit na kape na warrant of arrest ng ICC. Balik tayo sa video. Hihingi ako I will seek judicial relief. Sa tingin mo, it's not a matter of if, but a matter of when. Talk about the involvement and the extent of involvement of Bato de la Rosa dito sa drug war. Okay, so ito naman ang video clip na hiram natin. Pahiram kay Sir Christian Isguera sa yung video. Konti lang to with Cristina Conte para maihatid natin sa sambayan ng Pilipino ang katotohanan. So ito na, Christian Isguera plus ICC Attorney to the Philippines, Cristina Conte, magpapaliwanag dito sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Well, the architect, at ang siya na rin ang nagsabi, narinig ko ito, hinahanap ko nga yung video, ang ama ng tukhang ay si Bato de la Rosa. Yung proseso na to, yung nanlaban, yung police operations, naisip nila sa Davao pa. Kasi sa pangkalahatan, ito namang war on drugs ay nanggaling sa Davao, yung tinatawag na patayan ng Davao Death Squad. So ito ulit yung pag-iiba sa mga Duterte diehard supporters. Ang pangalan pong yan ay nanggaling sa Davao Death Squad. Talagang pumapatay ng mga tao. Ayan nga, sabi ko nga sa mga DDS, na huwag nyo nang gamitin yung DDS na yan. Dahil lang talagang meaning yan ay Davao Death Squad. Kaya merong kaakibat yan, nakadikit na kamalas-malasan at karma at gaba sa 3 litra na yan na DDS. Kaya kung kayo'y makadigong, ibahin nyo yung grupo nyo. Sabihin nyo na lang na digong loyalist. Kasi kung idikit nyo ang DDS, ay may nakasunod yan na karma, gaba. Kasi ang dami-daming namatay na Pilipino dahil sa death squad na yan. Na lalong pinalaki ng maging presidente si Digong, instead na Davao lang yun, ay nagiging Philippine Death Squad. Buong kapuluan na ng Pilipinas. Kaya napakalaking kasalanan sa Diyos. Grabe. At sa batas ng tao. Okay, so, mayroon pang isang clip dito si Cristina Conte. Kaya atin to i-forward para madaling matapos. Ito yon. At hindi mo maitatanggi yung critical role niya. From Chief of Police ng Davao, ginawa siyang Chief of Police ng buong Pilipinas. Hindi naman ito parang lalabas ba? Meron ba? Ang ano na lang, we will assume that a warrant of arrest has been issued, especially because dapat naman talagang mag-issue ng warrant kay Bato de la Rosa. So, possible po na meron, pero hindi lang nilalabas ng nilalabas. ICC Dapat sa kanilang secret. website. Oo, dapat secret, Parang pero yung kay na-anunsyo. Duterte. Oo. Ma'am, bakit po kaya kailangan, Attorney Conti, bakit kailangan secret itong paglabas ng warrant sa katulad po ni Senator Bato de la Rosa? Marami kasing nakalagay sa warrant of arrest na pwedeng maturing na private information. Ilan dyan, posibleng nandun ang pangalan ng ilang witnesses. Posibleng nandun ang private information mismo ni Bato de la Rosa. Posibleng, kumbaga, masangkalan yung ongoing processes kay Duterte. Okay, so dito na tayo magtapos. Itong warrant of arrest ay katulad sa kay Digong ay nalaman natin din na mayroon ng warrant pero walang naniniwala dahil walang aksyon. Pero ganito pala talaga ang ICC at Interpol kapag maghuli sila ay lalabas sila sa araw na unexpected. Sa oras na unexpected na sila ay darating. Yun ang style nila eh, parang bubulagain. Bulaga, ganyan, di ba? Bulaga bato, o di ba? Surprise, surprise. O, nasana yung bring it on, di ba? Parang kay Digong din eh. Sinabi ni Digong na sipain ko yung mga ICC na yan eh. Sipain ko yan eh. Ngayon, ganun din kay Bato, bring it on. O ngayon, nakantay na lang siya kung kailan darating ang Interpol. Palagay ko magtatago si Bato eh.
Katulad noon sa nangyari nung unang chismis na darating yung Interpol para huli sa kanya. Di ba nagtatago siya? 2 linggo siyang nawala eh. 2 linggo. Ang din nang nakita niya na si Digong lang ang hinuli at hindi siya kasama, ay lumabas na siya. Ang din nag-ipal-ipal ngayon sa Senado, di ba? Sabay kay Bongo. Ngayon, andyan na ang warrant of arrest. Kinatigan ng DOJ. Kinatigan ng hindi kasama dyan ng ombudsman dapat Supreme Court at DOJ lang yan. Pero ganun pa man ay malaki pa rin ang ambag ni Boyeng Remulla dyan. Dahil si Boyeng Remulla ang nag-confirm na mayroon nang warrant of arrest. At darating yan, yung pag-aresto na yan ay darating yan sa hindi inaakalang oras, hindi inaakalang araw, petsa or simana. Baka darating yan sa habang tulog si Bato. Pero kapag yung sinabi ni Escudero noon na kapag nasa loob daw ng Senado si Bato, ay hindi daw pwede yan hulihin ng Interpol. So ibig sabihin darating ang Interpol sa mga araw ng linggo. Diba? O Sabado na walang sesyon ang Senado. Paano na lang yan, diba? Mga kababayan. Kung hindi si Bato lalabas sa Senado, nandun siya hanggang Sunday, Saturday. Ano na lang mangyari sa Interpol, antay ng antay sa labas ng Senado? Baka hindi naman pwedeng ganun, di ba? Kapag may aksyon ng presidente, nasabihin ng presidente na palabasin niyo sa Bato, ipaaresto ko yan sa Presidential Guard, di ba? Kaya naman siguro. Kaya naman siguro ni PBBM na magdesisyon diyan. Pero palagay ko ay maghugas kamay si PBBM diyan. Hindi yun sasali. Kasi yan ay gawain ng Interpol. At ang ano lang diyan, di ba? Ay approval ng ating gobyerno na ipaaresto siya. Okay, so ganun talaga, wala tayong magawa Bato kasi may ginawa kayong kasalanan, ay pagbayaran nyo, wala tayong magawa niyan eh. Ako, neutral lang naman ako, di ba? Kay Bato, kung DDS man si Bato o loyalista, kung loyalista man si Bato, ganun din ang sasabihin ko na sumurinder ka na, may ginawa kang kasalanan eh. Okay mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa mga denial ni Bato sa ICC noon at ngayon ay napakatahimik niya? Diba? Mag-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.